Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Jun Rodriguez from Masagari Channel. A faith healer, also matariders. Ang iyong hapon at tatagan natin ang kasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is our weekly gabay for the month of May 20 hanggang May 26 for the sign of Libra. So Libra, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanin makayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. But because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na guumapaw na biyayang maanong balik sa inyo. So let's see guys now what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Libra. Shuffle lang natin ng very more ganon. Okay, let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Libra, ang ating mga kagilap? Alamin at tuklasin. So there's a temperance for healing, no? Kumbaga, kailangan mo lang kumalma. 'Di ba? Magkakaroon ka na ng healing dito, kailangan mo lang kalmado ka. 'Di ba? Additional messages. So there's a 10 of swords and of course reverse. So no more backstab, no more betrayal, no more traidor or sabotage, no? And because there's a Knight of Wands for slow and steady. Kailangan maging kalmado, wag masyadong agresibo. And of course, there's an information with the Four of Cups. So there's re-evaluate or analyze. So may mga bagay na kailangan pag-isipan, no? And the Magician represent, and of course, the manifestation. May mga bagay na unti-unti ka na ma-manifest. No? May mga bagay na unti-unti ka na may sasakatuparan, no? Additional messages. And of course, there's the word card. Wow, there's a travel, guys. May travel ka dito, may manifestation ka, there's a something kalmado, wala nang sabotage, wow, slow and steady, and reevaluate. So let's see what is the temperance. So there's the Ace of Cups for a new love, no? New offer or something new romance, no? Or either a new beginning. Okay, so let's see what is the Ten of Swords in reverse. So there's the King of Wands. So there's a visions, no? Kumbaga, wala nang sabotahe. Kasi kumbaga, alam mo na no? Alam mo na yung nangyayari, alam mo na yung, kumbaga, karakas So eventually, kumbaga, nagkaroon ka na something intuition or visions doon sa nangyayari. Kaya, kumbaga, kumbaga wala na yung sabotahe. So there's a Knight of Wands for the Hierophant. There's a lesson learned. Natuto ka na no? Nagkaroon ka na something education here na alam mo na sa sarili mo yung grounds mo. Alam mo na sa sarili mo yung mga bagay na kailangan mong iwasan. The Four of Cups represent the Eight of Swords. So see, dapat alam mo sa sarili mo na mag-evaluate or mag-analyze ng mga tao sa paligid mo. There's an Eight of Swords. So there's a lot of toxicities around you. Alam mo dapat sa sarili mo kung sino yung pagkakatiwalaan mo at kung sino talaga yung mga taong pakikisamahan mo. The Magician represent the Seven of Pentacles. So there's the harvest time. Wow. So this is the Magician for manifestation in all aspect and all areas of your life. So maaaring, kumbaga, this is the moment na maaaring, kumbaga, mag-harvest ka na, no? So there's the word card represent what? The word can represent the Queen of Pentacles being practicality. So, kailangan maging practical kapag dating sa finances, no? Iikot na ang mundo at iikot na yung kapalaran mo, maaaring pumabor na sa iyong sitwasyon at magiging maganda na ang kalagayan pagdating sa finances. So, there's a something, a star na kumaga sa lahat ng mga nangyayari dito, parang iisa lang ang star dito nag-represent ng hope and miracle. So, let's see what is the temperance and the Ace of Cups represent the Three of Swords. So there's something insecurities or something pain, no? Marami kang, parang may lamat pa ng sugat ng nakaraan dahil sa pagtitiwala mo, no? Maaring, kumbaga, maging kalmado ka lang, kumbaga, ganun talaga kapag, parang sugat yan no? Parang may lamat pa rin hanggang ngayon, nandun pa rin yung sugat, hindi pa siya hilom sa loob, porket hilom na siya sa labas, hindi pa siya hilom sa loob, so, kailangan pa na recovery. So, let's see what is the Ten of Swords, and the King of Wands. So, there's the Ace of Pentacles. So, this is the big opportunity and big money coming in for you, no? Kumbaga, ito na yung mga bagong opportunity
opportunity, ihahain na sa'yo ng ating pong mega pile. So, let's see what is the Knight of Wands and the Hierophant. So, there's the Death card. So, see, there's an ending and a new beginning. Tinatapos na, no? Dahil sa natuklasan at natutunan mo, no? Dahil sa pagiging manghinakon at pagiging kalmado mo at hindi ka naging agresibo, tinapos na a transformation that brings you a new life, a new success. Sa aring nga talagang sinasabi sa'yo dito, this is a transformation. So, let's see what is the Four of Cups and of course the Eight of Swords. Represent the Knight of Wands for something or silence. No, kailangan maging tahimik ka, hindi lahat ng mga plano or gagawin mo kailangan i-share mo dun sa tao na yon or sa taong kumbaga sa paligid mo. Kumbaga kailangan mo munang evaluate yung or i-analyze yung mga bagay o sitwasyon bago mo pasukan ng sharing, no? So, ng connections, informations, ganon. Kasi minsan kasi nagkakaroon ng sabotahe dahil sa pagiging madaldal mo. The Magician na represent the Seven of Pentacles represent the Two of Pentacles. So, balance. No? Maging balanse ka. Diba? Kumbaga panatiliin mo pa rin safe yung sarili mo. There's something, the Word card and the Queen of Pentacles represent the Eight of Wands. So, there's a fast communication and fast movement, no? There's something email, messages na matatanggap mo. No? Something na bibilis na ang takbo ng eksena dito. No? At sinasabi dito na, kumbaga, pagbabago na magaganap. Okay, so let's see what is additional messages for Angel Spirit. Angel Spirit, let's see what is additional messages. For the outcome, so there's the Queen of Swords. So, a bigger picture. Kumbaga ngayon, tinitingnan mo na kagad yung magiging posibilidad. No? Hindi ka na yung parang walang kamuang-muang, no? Kumbaga, alam mo na no? Kumbaga, nagkaroon ka ng knowledge or something, an information, kaya hindi ka na kagad mabubudol basta-basta. Or either, alam mo na yung magiging posibilidad. At the same time, there's the Five of Cups, so something regret or something disappointment. Marami ka kasi parang parang nanghinayang ka sa mga pinagsamahan, nangyari. There's the Four of Wands be the celebration. Don't you worry, ha? Magsi-celebrate ka din naman at the end of the time. So, see? There's a twin flame energy, connections, and there's a Page of Wands with the good news. May magandang balita dito, ha? Magiging maganda na ang takbo ng eksena mo dito. Natuto ka na, natuklasan mo na, umiwas ka na, at natunghayan mo na kung ano yung mga kaganapan sa buhay mo na naiwasan mo. So, let's see additional messages about sa career. So, about naman sa career, represent the Empress card, a revert, renewal. So, magkakaroon ka ng panibagong eksena, panibagong simula. At the same time, guys, magkakaroon ka ng branches, no? Ng pagdating ng negosyo o hanap buhay mo, no? Magkakaroon ng additional. So, there's a Chariot card for an action. So, this is the moment na dadaloy na, no? Tatakbo na yung magandang kapalaran for you pagdating sa business career mo. And there's a Tower moment for a major changes. Dito na pagbabago, or malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo pagdating sa career. And there's a Ten of Cups with happiness, no? Magiging masaya ka na this time. So, see, kumbaga, nakita mo na yung something improvement or something na yung mga pinagpaguran mo, makikita mo na yung resulta. Additional messages about sa love life. So, there's the Full card, a new beginning din. No? Makakaranas ka ng bagong simula pagdating sa love life. There's a Seven of Cups na maraming opportunity na matatanggap sa inyong dalawa. And there's the Sun card, bibigyan linaw. Ang dami ka nakikitang the Sun dito na nag-represent na a new beginning, a new day or something, success coming in for you. So, let's see additional messages about sa health. There is the Six of Wands, no? The Six of Wands is a victory. Nagtatagumpay ka pagdating sa health mo, guys. And of course, sinasabi din dito about sa health mo, there's a Nine of Cups with a wish fulfillment. Pinangarap mo na magumaling ka sa karamdaman mo, gagaling ka, at may magkakaroon ka na ng healing and of course, improvement. Okay. Thank you. So, let's see what is additional messages about naman sa magical fairy messages. So, let's see what is the magical fairy messages. And there is a new home. Magkakaroon ka ng bagong bahay. So, there's a moving step in the right direction for you, no? And there's a goodbye to the old, hello to the new. So, kailangan mo nang pakawalan yung nakaraan. Kailangan mo nang umano sa bagong kasalukuyan. Ganon. Kumbaga, kailangan mo nang kalimutan yung mga nangyari sa isa nakaraan. Bagkos matuto ka na basta hindi na mauulit yung mga ganong eksena. Diba? Kailangan mo na matuto. At kumbaga, next step naman tayo. Ganon. Kumbaga, nangyari na yon. So, kailangan mo na lang kumbaga mag-ingat.
additional synchronicities. So, there's a loss, no? Marami mang nawala sa'yo, pero eventually, mababawi mo naman yan. At sinasabi sa'yo dito, there's a magician for manifestation, no? Kumbaga may mga bagay na matutupad mo at makukuha mo naman yan sa lahat ng aspeto. Wow! And there's a change o see a transformation. Sinasabi ko talaga magkakaroon ng pagbabago na magaganap sa buhay mo. And something soulmate. No, soulmate kayo ng iyong person. So, dito may twin flames. Ito soulmate. So, ibig sabihin talagang there's a soul contract or something connection sa inyo talaga ng iyong person. So, let's see what is a yin and yang oracle card. For a yin and yang oracle card represent karma. So, there's a justice. May justisya. Diba? Huwag kang mag-alala. There's a something unity. No, may pagkakaisa dito. Kumbaga, nagtulong-tulong lahat ng mga gabay. And there's a something of vanity and pride. No, alisin mo lang tong ego. No, yung drama sa buhay mo. Iwasan mo yan. And something solid foundation. Talagang pinatibay, pinalakas ang inyong pundasyon ng inyong person, no? Talagang pinagbuklod kayo sa isa't isa na sa dami niyo pinagdaanan, no? Kumbaga, kumapit kayo sa isa't isa, no? Hindi niyo binitawan ng isa't isa. Wow, ang sweet. Sana all. So, let's see. What is the angel's answer? Represent what? Angel's answer represent what? Angel's answer represent what is additional messages? Let go. Gusto kailangan mo nang i-let go, no? Pakawalan yung mga bagay-bagay na hindi mo nagugustuhan or yung mga bagay na parang hindi mo ginustong mangyari. And there's a trust. Kailangan mo magtiwala. So, lahat ng mga nangyari sa buhay mo is will yun ni God. No? Talagang plano ni God yun para linisin at para malaman mo kung ano yung totoo at hindi sa paligid mo. Ganon, no? Paglilinis. Ang ganda ng plano ng ating Panginoon sa'yo, no? Kumbaga, talagang winalis, no? Talagang may paglinis. So, let's see what is Archangel Michael messages. Archangel Michael to help you from your situation, no? Humingi ka ng gabay sa ating Archangel Michael. And there's a detach from the situation. Kailangan mo nang kumawala sa sitwasyon. 'Di ba? And explore your options, no? Kumbaga maraming way, no, on how to be happy and of course contented sa kung ano man yung nangyari sa'yo. Kailangan alam mo pa rin sa sarili mo kung ano yung magiging way mo in the next step. 'Di ba? Explore mo lang. Baka may mga magaganda pang pangyayari sa buhay mo. Huwag kang magstay dyan sa negatibo. For the chakra messages, and there's a vanity. Meron talagang vanity dito, guys. So, may mga bisyo or may mga nakasanayan kayong luho sa katawan or sa luho sa mga bagay-bagay. Iwasan nyo daw, ha? Something addictions or mahilig kayo sa kape, mahilig kayo sa sigarilyo. Kasi marami kasing aspeto yan, guys. Hindi porket addict na dito sa, or something luho or something na bisyo. Baka marami kasi pinanggagalingan to sa lahat ng aspeto sa buhay mo. And there's a wisdom, enlightenment. Bibigyan ka ng kaliwanagan dito. No, maglilinaw sa iyo lahat ng bagay. And there's a prayer. No, ang pagdarasal mo ay talagang, 'di ba, nag-work talaga 'yan. And there's a prayer, no. Kailangan mo magdasal, lumapit sa ating Panginoon palalo, no? And there's a justice where a karma is yours. Talagang karma is waving. So, Monsology represent what? A look at the bigger picture. Ngayon, kumbaga, huwag mo nang isipin yung mga nangyari. Isipin mo na yung mangyayari sa kasalukuyan, diba? And there's your dreams need a practical plan. So, ngayon yung mga pangarap mo, kailangan maging practical ka and meditate and contemplate. Nandun pa rin sa pagdarasal at pagmumuni-muni na kailangan mo magpondo pa rin ng mga protection and shields to yourself para maiwas ka sa mga unos, sa mga hindi magagandang pangyayari sa buhay mo para, diba, kumbaga, may mga bagay na may iiwas na sa'yo, no? Hindi ka na ulit masasaktan at hindi ka na ulit magagawa ng hindi maganda. For Romance Angels. Romance Angels represent what? Okay. So, there's a getting to know each other. So, kilalanin ninyo ang isa't isa, no? If you are being single, huwag ka masyado magpadali, no? Let go of control issue. Now, kumbaga, there's an unfolding naturally. Wag mong pilitin yung isang bagay na hindi pa hinog o hindi pa talaga karapat-dapat, diba? Kumbaga, wag mong pilitin yung isang bagay na alam mong hindi pa siya handa or hindi pa ready sa mga bagay-bagay ganon. What is the energy represent what? 7 chakra Archangel Uriel for your finances. Wow, and there's an envy. May envy talaga dito, ego or drama, no? Ito feeling ko, guys, sa drama to, no? Masyado madrama ang eksena mo. Masyado ka nagdadrama kahit natapos na.
And there's an adjusted possibilities. Alisin mo yung, kumbaga, may mga pinto ang magsasara sa'yo, may mga pinto ang opportunity magbubukas para sa'yo. Ganon. And there's a healer of the ages. So, see, kumbaga nandito ang ating Panginoon, pagagaling ka sa lahat ng aspeto, no? Kumbaga may mga pinagdaanan ka, gano'n man niyang katagal, kung gano'n man niyang kadami, no? Pagagalingin yan ng ating Panginoon. Diba? So, let's see what is Archangel Raphael messages. Archangel Raphael messages for you. Archangel Raphael messages for you. Okay, give us your care. So, bibigyan ka ng, kumaga, i-let go mo raw yung mga bagay na alam mong hindi mo kontrolado. You are really fully guided, no, ng ating angel spirit. Kumaga, i-release niya, aalisin niya yung mga bagay na hindi makakabuti sa iyo at i-let go mo raw yung fears, no, and doubt mo, no. Hayaan mo lang daw ang ating Panginoon na magbigay sa iyo ng isang bagay na alam, kumaga yung parang way or something na pagdadaanan mo. Parang gano'n, hayaan mong ibigay niya sa iyo yung mga bagay na kailangan mong matutunan. Okay, let's see what is additional messages. And there is something fear. See? Meron pa ditong something fear. So, ibig sabihin, labanan mo ito yung takot at pangamba mo, ha? And there's a change. Now, may mga bagay na mababago na with unexpected moment. Additional messages from Angel Spirit. And there is a justice. Wow! Hustisya, karma talaga, guys, no? May karma talaga dito. And something environmentalism, no? See? Nasa paligid mo or something na parang may magiging maganda na ang takbo ng paligid mo. Ganon. No, maraming gabay. Okay, thank you, Angel Spirit. Marami nang gumagabay sa'yo dito. And there's a we the hater, something na, there's a birth as a portal. So, talagang pinanganak ka para maranasan at matutunan mo. There's a deep love. Napakalalim ng panggagalingan dito. Na parang tinitignan yung pag-ibig mo sa lahat ng aspeto. Sa love life, career, finances, ganun. Kumbaga, your commitment is being tested. And the inner self, napapalawakin ng sarili mong kakayanan, papalawakin ng sarili mong kaalaman, and there's a something choices, no? Kumbaga, hahanapin kung ano mga bagay na kailangan mong piliin. 'Di ba? And there's a something shielding, no? Grounding. Kailangan mo protection at pangalagaan kung ano man ang ginagalawan mo. And there's trust. Kailangan mo magtiwala. 'Di ba? So, let's see what is the Jesus loving quote said. Jesus loving quote said, take there no thought for the morrow shall take thought for the things itself. So, see, hayaan mong ang kinabukasan na magsampal sa'yo ng katotohanan. Huwag mong pilitin isang bagay na wala pang, o hindi pa nangyayari. So, ibig sabihin dito, kumbaga, hayaan mong masilayan or makita ang ganda ng bukas, 'di ba? Kumbaga, kung ano yung nangyari sa nakaraan na yon. So, kailangan mo na lang humarap sa, alam mo, mag-i-improve pa, no, ang iyong kinabukasan. So, let's see what is the angel's number. So, there's a 1, 2, 3, 4 for good luck. So, may swerteng papasok sa buhay mo. This is a justice, see? May justisya pa rin talaga. At sinasabi dito, you are on the right track. Someone from the other side has your back and encourage you to try your best. You will succeed. Observe your surrounding and communicate clearly. Be sure that everything will fall into business. So, see, pinapangalaga at pinoproteksyon ka ng ating mga gabay. May gumagabay sa'yo dito at pinapangalagaan ka. Kailangan mo na magpatuloy at mag-ingat sa mga bagay na nasa paligid mo dahil maraming tuso, maraming traidor. Mag-ingat ka lang sa mga taong pagkakatiwalaan mo. At sinasabi sa iyo, magpatuloy ka na walang takot at pangamba at kumapit ka sa ating Panginoon na lahat ng mga bagay na nangyari sa'yo may ibig sabihin at kahalagaan. No, kumaga pinapalakas at pinapatibay ka dito ng mga karanasan, mga kabiguan sa buhay, lahat ng mga bagay na yan ay kumbaga kasama yan sa journey mo. How to build a solid foundation. Ganon. Kumbaga papalakasin at papatibayin ka nang sa ganon na hindi ka nila mabubuwag at hindi ka nila masisira ng basta-basta. So let's see what is the messages of life. Messages of life represent consciousness. So sinasabi dito guys today, I pay attention to every thoughts and feelings that I manifest. My outer world reflects my inner consciousness. I pour the light of my awareness on my most constructive thoughts so they will grow and produce the experiences I want. Mindful of what I create in this universe, I become the expression of divine light. No? Kumbaga kailangan mo kumbaga mag-pay attention sa nangyayari sa inyo. May mga magaganda rin naman nangyayari sa buhay mo. Yun yung tignan mo, no? The lighter side of situation. Be optimistic. And of course, be in
Okay, being you, no? Kumbaga maging totoo ka sa sarili mo sa lahat ng mga pinagdaanan mo. Kumbaga hindi mo kailangan mag-pretend, no? At hindi mo kailangan kumbaga mag-pretend ng mga bagay-bagay pa sa mga para lang sa ibang tao, no? Kailangan maging totoo at kailangan mo talagang mag-ingat sa mga tao na sa paligid mo at pinapakita lang sa iyo talaga dito yung mga bagay na mararanasan mo at mga dapat mong maranasan para magkaroon ka ng growth and expansion sa sarili mo. So guys, this reading is a weekly gabay for the month of May 20 hanggang May 26 for the sign of Libra. So Libra, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos at data. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapalit siksik liglig nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!